Hi, hello everyone. Good morning. Welcome to our video discussion. Before that, na ko yung mga some topics diri, tulo ka topics about theory of crime position. First na tong topic mga kamista is kining broken windows theory of crime position. So before that, atong basahon ang definition. What is broken windows theory? A theory is that concept that each problem that goes unattended in a given environment affects people's attitude towards that environment and leads to move a problem. So, ang theory kuno nga broken windows is nagpakita siya og sign nga matagaan og opportunity ang kriminal nga mabuhat ana nga krimen. So kini nga theory is naghatag pod siya og unsay specifics nga gigikanan ani nga maong krimen. So scenario ta mga mista. Scenario sa broken windows of crime position no. Scenario is sample ag isa ka iskinita or isa ka kanto is ngit-ngit gud siya mingaw, walay magtambay or wala man lang mga tao nga bisan maihap na lamang uya grabe ka jud ka ngit-ngit no. So naay posibilidad nga naagyoy mahitabo nga krimen no diha nga area tungod sa ijang kuha na ngit-ngit, mingaw, o kanang kalaay. So, diha na ito makita ang adik, mga kriminal, basta magkanang sagol-sagol diha ang mga tambay na diha tanan no. So, unsay buhaton na to para mabawas-bawasan ang krimen diha nga area. Unsay atong buhaton para mahunong or maubos man lamang ang rate diya nga maubos na lamang ang rate na, sa crime diya lamang na area no. So ang angay natong baton is para mo taas ang visibility, so need na ang iskinita or kanto butangan natong street light. So kana pa lamang ang sample murag mataha na ang mga kriminal nga mobuhat og krimen tungod kay lamdag, hayag. So, posibilidad po nga na po yung magtambay kay hayag naman siya. And also, is need po na to cooperation sa barangay or kining gitawag na to mga barangay tanod to roving at night time or duty sila every night or every hours sila mo duty no. And also the police pwede sila mo roving diha. Pwede sila mo roving anytime every night pud siya also every night no para ubos-ubosan gadto ang mga posibilidad nga kaso diha nga area. So mao nay kuan sa broken windows. Second theory ta mga misna no. Mao ni ang sumuta typing theory in crime position no. The sumuta typing theory states that there is an individual's body type and certain personality or behavioral traits by Sheldon no. So ang pasabot kuno aning theory is studyhan no about parties lawas or mga shapes lawas no, individuals body types natay tulo ka example about sumuta typing theory no. Mao ni ang ectomorph o mesomorph o endomorph na makita ninyo sa screen na skillet no. So atong isa-isahon. First is ectomorph no or gitawag nato cerebrotonic no. Ectomorph
siyang tall and thin, less social and more intellectual than the other types, no. When we say tall, taas, no, taas siya na tao. When we say thin, kanang niwang, taas nga niwang siya. So ang ijang sample sa ijang makaya na krimen is first is pagpangawat kay tungod kay niwang siya taas kusog sa mudaga, no, pagpangawat, or kining pangpanghuldak. Mao na ijang mga examples na mabuhat ni nga krimen tungod sa ijang kalawason, tungod sa ijang lawas kung unsa ijang makaya, no. Second is mesomorph, no, or gitawag na tog somatotonic, no. Mesomorph will develop muscles and an athletic appearance. So mao na niya atong giingon nga kadong bodybuilders, no, active, aggressive nga pagkatao, tagog lawas. So unsa ijang posibilidad, unsa ijang makaya na krimen, no, unsa ijang makaya. So example, kay dako man siya lawas, so ijang makaya is ang pang-rape, no, pang-rape. Dako siya lawas, di makapugong ang victim, no. And second is ang pang-hostage, no, kay tungod sa ijang katakon sa lawas, kuano na niya, kaya niya siyang buhaton tungod sa ijang lawas, sa katakon sa ijang lawas. So mo na example sa mesomorph, no. As kalimti ang other terms ana niya somatotonic, no. And third is endomorph. So also known is viscerotonic, no, viscerotonic, heavy build in slow moving body, no. Mao ni sila kadtong mga dagog tijan, tambok, mubo nga tambok, o kanang grabe ka ya sila mulihok, kanang feeling nila bugat ilang lawas. So unsay example na mabuhat nilang krimen, unsay krimen nga mabuhat nila, kaya nila. So first siguro ana is ang pagpang-scam. Mo na sa jud man lingkod ra man ka. Ikaw ra mo sa computer, scam and theft sa nang online, no, mga bank online nga na, mga online transaction nga na, mo na ilang mga kaya na mga kuan, mga maro na mga lihok, mo na ilang kaya sa ilang lawas. So mo to ang sa somato-typing theory in crime causes, no. Dili na to kilimtan ang ectomorph, cerebratonic, in mesomorph, somatotonic, in endomorph is viscerotonic, no. Ang ectomorph kadong taas nga niwang, in second ang mesomorph is ang athletic kadong dakog lawas, maskulado, no. And the third is endomorph kadong mga tambok. Last na nato nga topic mga mista, no. So ang last na to nga topics theory is mao ang routine activity theories of crime causation, no, or RAT. So routine activity theory is a criminology theory that explains how patterns of a people's routine activities create opportunities for criminal activity. Nada sa ibabaw, mabasa ninyo mga kamista, no. So remember that on the routine activity theory, there have three elements, no, three elements na kung naani nagoy posibilidad nga nay krimen, no. First na to nga elements is motivated offender, or mao ni ang criminal, no. And the second is suitable target, ang biktima kabaling. And the third is absence of capable guardians, no. Pagbantay siguro ni or sa kapasidad sa lugar, no. So ang scenario is si victim
ang trabaho ni victim is kuan na siya nagtrabaho sa isa siya ka call center agent, no. Night shift man siguro nang trabaho po or panggabi lagi. Tapos si offender nara siya sa isang area, na siya sa area sa ngit-ngit nga kung mag-agi ang maong biktima sa isa ka kanto nga ngit-ngit, no. Wag gyapon suga ngit-ngit gyapon, no. Mingaw gyapon kay night shift man siya, gabi man siya. So ang ijang starting sa ijang trabaho is 7 PM, exactly 7 o'clock or 7 PM, 7 kapin nga na. So muli siguro siya mga muli siya gikan sa ijang trabaho mga alas 12 or 11 nga na. So kini si offender, ang isang trabaho is nagbantay, no. Nagmanman na siya sa sa imong lihok nga paulit-ulit ra nimo nga ginabuhat na nga trabaho, no. Sige bali sa offender diri ra tambay ra di putra nga nagpamiid sa imo kung unsay oras ka mo adto or muuli, o pag uli ba nimo na ba kay kasabay or something nga maghatod sa imo, or something tao nga makasabay sa imo nga na, no. Mao na iyang itrabaho, no, magbantay siya. So absence of capable guardians, no, is diri nga lugar walay mga pulis or something tao na mga maglabzanan or way pulis, way na mga makakita gyapon sa mga krimino. So therefore ang isa ka offender na si jay opportunity nga mobuhat sa mao ni nga krimino. Pag duty sa isa ka babaji, ni duty siya sa isang gitrabahoan, pag uli ngadto na siya mo commit og crime, tungod kay kompleto na iyang plano nga mobuhat ni nga krimen, tungod kay mingaw na complete na ni sa isang mga plano kay bali na complete na. So na siya opportunity nga kung ano ni lugos ni nga na kung ano ni patyo ni nga na siya opportunity, no. Na kadto siya kusog na kadto isang pagtuo sa isang kagalingon nga safe na ni siya nga buhaton nga krimen. So mao na ang senaryo sa routine activity, no. Atorang una isip na nato atong dumdumon nga ang 3 elements of a routine activity or crime position is ang motivated offender is ang criminal, second is ang suitable target, mao ang victim, and last is absence of capable guardians, no, mao ang mga siguro ni lugar, or minus na mga pulis, So mao ra to ang atong topics karon na video. Hope na nakasabot mo sa akong explanation or mga senaryo matapos sa ka theory, no. So mao ra to everyone. Salamat sa atong time nga paglantaw, no. Salamat sa sige, salamat, mao ra to.